Hello po, greetings mga kababayan. Hari naman sa mga oras na ito, sa mga kayo naroroon, kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Roy Luwang ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Okay, bago tayo magpatuloy, um, I would like to make use of this opportunity, no, na pasalamatan po ang ating mga subscribers, mga sharers po natin, mga likers po natin, especially yung hindi po nag-skip ng mga ads. Thank you very much, no, with your subscription, with your sharing of this video, mga videos po natin, mga pag-likes po ninyo. Ay malaking bagay po yan, no, because may mga this could help us na mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube. And of course, mapalawig pa natin, no, ang ating pong advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman po sa ating mga kababayan. Okay? They could be your friends, they could be your neighbors or members of your family or your friends po ninyo or acquaintance po ninyo, kakilala ninyo, na upang sila din, no, may mapulot po sa pinag-usapan natin. And mayroon pong maring may relevance po ang ating pinag-usapan dito sa kanilang pinagdadaanan, no? Lalo na pagdating po sa usapin ng batas because lahat po ng mamamayan po, no, regardless of your status niyo sa buhay, mayaman man o mahirap, whatever your status sa buhay po ninyo, may asawa, wala, or minor de edad, whatever po, no, ay mayroon pong batas, kaakibat na batas na hindi po natin maaaring maiwasan, no, kundi saklaw po tayo. Kaya sabi nga natin, di ba, lamang na ang may alam sa batas. Okay? Marami pong salamat. Okay. So, let us now proceed with our discussion. Ito pong sulat po na ating pong bigyang ah, katugunan ay ito po yung sulat ni Byrona Abdul Manan. Alright. Sabi niya dito, ah, tanungin ko lang po, attorney, lupang tinitirahan namin ay ancestral land at may mga magulang namin ang nakatira na ay mahigit 50 years dahil doon po kami ipinanganak. At ako ngayon ay 45 years na, wala pong interruption ang pagtira namin doon. Pero ngayon po ay nakikihati sila. May karapatan po ba kami sa pigilan sila? Alright, so okay. Una, base sa kwento mo, no, Ginoong Byrona Abdul Manan, okay? Well, maliwanag na you have all the rights. You have already, you can qualify in invoking yung tinatawag nating extraordinary acquisitive prescription because nandiyan kayo for the last 50 years, no? Magulang ninyo for the last 50 years in possession in the concept of an owner in open, continuous, adverse possession in the concept of an owner. So, you can invoke, no, you can invoke that doctrine, no, na kung magpatitulo kayo ng lupa or somebody would be claiming katulad niyan ay biglang may sumulpot na makikihati. Aba, ba't naman sila makikihati? Anong pinanghugutan ng legal na makikihati sa inyo? Kayo yung in possession diyan, okay? Doon sa property and in the concept of an owner, okay? So, yeah, you have to oppose it, okay? Pigilan po ninyo sila, okay? Then, kung kinakailangan, you have to uh, dalhin sa husgado ang inyong usapin, okay? And then, so una, tingnan muna natin, okay, ito bang lupang ito is alienable and disposable land o AD ang classification. Kung A and D ang classification niyan, uh, that means pwede po ni itong mapatituluhan yan kung hindi patitulado. No? Wala kasing nakalagay dito sa sulat mo kung ano bang papel ang pinanghugutan ninyo, pinanghawakan ninyo. And ito ba meron ba kayong tax declaration certificate? Because kung meron kayong copy, ang top tax declaration certificate, ito ay inyong ito binubuhis po ninyo, no? Meron kayong copy niyan, that's already considered as a prima facie proof of ownership because
meron kayong tax declaration certificate as real property owner at nagbabayad pa kayo. So, 'pag pinag-combine mo itong dalawang ito plus in possession pa kayo in the concept of an owner, pasok at you have been in possession for the last 50 years, no? Kasama ang inyong mga magulang. Abay, hinog na, you can invoke the extraordinary acquisitive prescription. In fact, ang kailangan lang sa extraordinary is dati 30 years. Now it's reduced to 20 years, no? Under the new law, no? So, yeah, pwede po ninyong pigilan po sila. And kung kinakailangan, you get in touch with your lawyer, no? Para makagawa po kayo ng kaakibat ng mga legal remedies kung kinakailangan. Basta importante lang, do not surrender your possession doon sa property. Doon sa nakikihati, kahit na sino sila, wala, huwag ninyong i-surrender. Kung ano, mayroon sila dapat panghawakan na dokumento like court order or mag-file muna sila ng kaso sa korte laban sa inyo. And kung mag-file sila ng kaso, you can invoke yung tinatawag nating acquisitive prescription under Article 1137 of the Civil Code of the Philippines as amended. All right? So karapatan ninyo na ipaglaban, no, ipagtanggol ang inyong property na 'yan. So kung wala pang title, no, ay ang iyong titulo, abay mag-apply na kayo ng pagtatilo. There are two methods of having it titled, no. Yung isa, administrative method, no, through the DENR, no, mabigyan kayo ng pre-patent. Or yung isa naman, yung judicial method or judicial registration, no, file kayo ng petition sa korte through your lawyer para maano ma, matitu, mapat, ma, magkaroon kayo ng titulo, no, doon sa property na yan. Okay? So yan po ang inyong gagawin, no? And I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin ni Byrona Abdul Manan. Okay? Maraming salamat. Okay, bago tayo magtapos, no, sa mga kapapasok pa lang, may replay naman po ito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, if you find our videos interesting and informative, pwede ba makahirit po sa inyo ng isang click ng subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss sa pinag-usapan po natin. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright, marami pong salamat and I hope to see you again in the next video po natin. Okay? Bye-bye.